La Union! La Union? La Union. La Union? La Union? La Union! Sarap. Pero ito rin, isang rason kung bakit pinuntahan natin to. Ito yung tinatawag nilang putupun. Pusa? Ha? Di ba? Pusit! Tuna at hipon. Sorry, guys. La Union? La Union! Let's get it on! Miss this La Union vibe. Sorry, that LU vibe. It's been a while. Siyempre, narinig mo yung waves crashing. Narinig mo yung constant music in the background. Siyempre, dahil nga it's booming, narinig mo yung mga pukpukan, construction, the works. Pero hindi kakaalam, marami, na dito sa San Juan, which is pretty much the surfing capital of La Union. And La Union is the surfing mecca here in the north. Punta pa tayong northwards. Balita ko, marami pa tayong pwedeng ma-experience doon. La Union? Humigit kumulang 5 oras na biyahe mula Maynila, mararamdaman nyo na ang hampas ng alon sa San Juan, ang surfing capital ng La Union. Bukod sa surfing, talaga namang ang laid-back atmosphere at beach vibes ang nakakainganyo sa mga biyahero dito. Muli nang dumarami ang mga bakasyonista dito mula nang nagluwag ng travel restrictions. At dahil painit na ng painit ang dry season, asahan pang dadagsa ang iba pang biyahero. Parami rin ang surfing lifestyle resorts at restaurants na itinatayo rito na pwedeng tambayan habang nagbi-beach and people watching. Alright. Uy! Ano ba bang pizza hindi natin natikman? Samot-sari naman yan eh. Pero dahil nandito tayo sa norte, maganda na sigurong maglagay tayo ng konting vegan longganisa. No, I'm not talking about no meat. It's actually really vegan, as in V-I-G-A-N. The real vegan longganisa. At, syempre, I'm sure this is gonna be amazing because vegan longganisa on its own, riot na. Ilagay mo pa sa pizza na may cheese, na may onions, na may itlog sa gitna. Kailangan nyo yun eh. Salty, garlicky sa tinapay, which is pizza. And cheese. I'll break my fast any day with this pizza. Iba't ibang Instagrammable corners ang meron sa restaurant na ito na siya naman iniisa-isa ng mga parokyano, mapa-vloggers o TikTokerists. Kung busog na kayo sa beach vibes, akyat tayo panorte ng La Union para sa kakaibang LU experience. Ito ang Bilagan Road o ang tinuguri ang Great Road of Santol dahil kahawig raw nito ang Great Wall of China.
First time ako nandito. Mukhang hindi to luma. Mukhang bago tong atraksyon ng mga tao dito, no? Yes, sir. Ano ba tawag mo dito? Bilagan Road, sir. The Killer Climb of Santol. Yo. Para sa mga biker po. Nakikita ko na parang magkakaroon ka ng heart attack kapag hindi ka talaga ensayado, no? Opo, sir. At balita ko na meron kayong karera this coming weekend. Yes po. Bali, King of the Mountain, Bilagan Road. Loop po siya, sir. May Okay. kasama pong trail, pave road, uphill. Yung sinabi mo uphill, parang H-E-L-L kasi talaga parang dadaan sa Sa pader, sir, parang... sa hell talaga, hindi hill, pero talagang hell. Nandito tayo ngayon siguro mga 330 meters above sea level, pero kung saan tayo nanggaling, alam mo parang sinabi ng local government, hindi, diretso na kagad yan, huwag na natin pasikot-sikot. Hayop yung hayop yung elevation gain. Kapag hindi magbibisikleta dito, it's really a nice place to just have like, a picturesque view, to chill. Pero syempre, para sa mga adventure seekers, syempre pupunta ka dito kasama yung bisikleta mo kasi kung may paakyat na katakot-takot, may bababa din. So parang yun yung parang reward mo, no? Opo. Not only that, of course, you have your 360-degree view of the mountain range. And not sure kung kita ba yung dagat dito? Opo, sir. Kita Pagdating din. natin po sa peak, makikita po yung dagat. Yung dagat. Alright. Okay. Sige, walang ensayo, walang warm-up. Subukan natin. Pwede naman maglakad, pwede ring magbisikleta. Nakahihingil nga lang ang ilang paakyat ng parte nito. Bahagi ng humigit kumulang 10 kilometrong kalsada mula sentro ng munisipalidad ng Santol. Dito masusubukan ang tatag ng tuhod at lakas ng katawan ng mga biyaherong sasabak. Tandaan, pwedeng sumuka, pero huwag susuko. Joke lang. Pwede rin namang sumuko at maglakad na lang kung hindi talaga kakayanin. Sa taas, naghihintay sa inyo ang isang magandang view at isang tindahan na pwedeng tambayan. So, ito yung pinaka-summit. Yes, sir. Ito po yung peak. Ito yung peak. Tapos nun, makikita naman ng mga tao, I love Santol. Yes, sir. And then from this peak, this is, yun nga, katulad ng tinignan natin kanina, 380 meters above sea level. And teka, nasaan yung La Union? Yung beach. Sorry. Ayan po, sir. Yun yung beach. Yes po, Luna Beach. Yun yung Luna Beach. Yes po. Okay, tapos nun, kapag dediretsuhin natin to, saan papunta? Benguet po, sir. Kigungan. Generally speaking, kahit hindi kayo cyclista, kahit kayo magandang motorista eh. Oo, I'm sure. It's a very picturesque view, definitely. Tapos nun, kapag gusto nyong uminom, kumain, meron na ditong sari-sari store, parang meron na yatang functioning comfort room. Ilang kilometro mula sa view deck, marami pang nakatagong tanawin para sa mga adventures biyeros. Medyo ihanda lamang ang sarili sa matagtag na biyahe dahil hindi pa sementado ang mga daan, tulad ng papunta sa Sasaba Rice Terraces View Deck. Nandito po tayo ngayon sa Barangay Ramot, Santol, La Union po, kung saan matatagpuan po natin or makikita ng best po, yung pong isa po sa pinagmamalaki po namin, which is the tramline po at sa Sasaba Rice Terraces. Yung Sasaba Rice Terraces po ay actually nandun po siya sa barangay Sasaba. Ngunit po, mas makita po natin to ng best view dito po sa Barangay Ramot. Makita na po natin dito, sir, yung boundary po ng La Union sa Benguet po. Aside from sightseeing po, upang makita natin yung magandang view po dito, pwede rin po tayong mag-camping po dito. Ngunit, kailangan po natin may coordinate po sa local government unit po namin or pumunta po dun sa tourism desk po para magtanong po kung paano. Ang Sasaba Rice Terraces po ay parang miniature po siya ng Banawe Rice Terraces. Dahil nga po sa malit lang po yung area po nito. And for your information po pala, ito pong Sasaba Rice Terraces po is na-consist po siya ng 4 na sitio po. Ito pong tramline po, sir, is binigay po ito ng Department of Agriculture
para po matulungan yung mga local po dito sa Aplan Barangay na mapadali po yung pag-transport po ng mga commodities po nila. Ngunit ngayon po, gumagana pa rin naman po ito sir, pero hindi na po ito ginagamit dahil po sa maayos na po yung mga daanan po namin dito, kaya binabiyahin na lang po yung mga products nila sa pamagitan po ng habal-habal po or jeep po. Ilang minuto mula sa Sasaba Rice Terraces viewpoint, mararating naman ang isang lugar na dahil sa itsura at lamig ng simoy ng hangin, animoy nasa Baguio ka. Ito ang City of Pines. Hindi City of Pines ha, City of Pines, kung saan maaring mamasyal o mag-camping this side of Santol. Ito ay privately owned, pero bukas naman sa publiko. Kung babagtasin ang daan pabalik ng bayan ng Santol, madaraanan naman ang isang kabigha-bighaning falls, ang Siminublan. Malakas ang tubig nito kahit tag-araw, kaya dinarayo ito ng mga tao. Okay, mga biyero, nandito tayo ngayon sa Siminublan Falls. Pinakita sa atin ni Kuya na meron pa siyang konting momentum. Tumalon siya with ease and with confidence dahil yung lalim nito apparently mga 20 meters. Kapag malakas ang ulan, yung tubig ay umaabot hanggang sa atin. Tag-init. So, dyan lang siya. So anyway, kapag hindi ka siguro tatakbo, pwede kang tumalon mula dito. At yun yung gagawin ko. Kahalagang 25 pesos na i-donate mo sa LGU. Pwede kayo yung dalhin yung inyong... Well, okay. Probably the best experience would be on a bicycle. 1, kasi medyo challenging. 2, malamang walang gentong gradient kung saan kayo at ganyang kaganda yung view. 3, after ng pagod na pagod ka sa pagbibisikleta mo, pwede kayong tumalon dito sa falls na to. Now, yung falls na to, of course you can jump, no, kahit na tag-init yung depth ng tubig is definitely not bad. I mean, tumalon ako, didn't even touch the floor. The water is not too cold, just right. Summer ngayon, any body of water, di ba? Gusto mong magtampisaw. Doon sa falls na yon, parang mayroon siyang maliit na basin. Siguro good for 4, pero medyo siksika na kayo doon. Pero masaya. Kapag kayo lang or magkaibigan or kahit kayo lang mag-isa, medyo masaya. Yeah, dude. You've got the crazy climbs, the crazy views, this nice falls, and other views for 25 bucks. Feeling ko sulit na sulit na. So may sari-sari store naman, pwede ka bumili ng inumin, yes, different snacks. Pero you can bring your own baon. Katulad nito, ang kanilang local biko, binagkal. Hindi ko pa natitikman to, pero parang alam ko na kung anong lasa. Ayan. Dahil ako'y responsible bihero, running water naman to eh. Ay, joke only. Got my trusty spork. Kakalinis ko lang kanina. Okay. At dahil walang rules, dito tayo sa gitna. So, anong klase kang bihero? Dito? Ako sa gitna. Parang ano? Parang kapag sa cinnamon roll, kainin na nila yung sa labas. Ako yung sa gitna. Yan. 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 Yup. Oh, malagkit na kanin. Kata. Asukal, pero yung asukal nila hindi masyadong marami. Hindi siya, I mean, yung biko na familiar ako, matamis na matamis. Ito,
Para siguro sa mga may diabetes, saktong-sakto yung ano, yung tamis. Alright, campus up pa more. Sa katabing bayan ng San Fernando, nangungunan ng isang restaurant sa pagpapakilala ng kultura at panlasang Ilocano. Ang Halo-Halo de Iloco ay isang lumang bahay ng Pamilyang Mercado. Transform po ito bilang isang maging restaurant para maka-attract ng mga turista. Goal ay para maipromote ang turismo ng La Union, gastronomic tourism. Nandito po ang Halo-Halo de Iloco para ipatikim sa inyo ang lasang Ilocano. Yung fusion po ng iba't ibang klaseng pagkaing Pinoy. Mafe-feel nyo po dito hindi lamang po bilang isang restaurant, kundi para ma-embrace din po ninyo ang kulturang Ilocano. Isang pagkaing tatak Ilocano ang ipinagmamalaki dito, ang bagnet. Pero ang bagnet nila, mayroong coconutty twist. Tinusta ang sesame seeds at buko strips. Ang pinukulang sabaw ng buko, nilagyan ng hiniwang bagnet. Sibuyas, kamatis, sitaw, at labanos. Sa kanilagyan ng pampaasim na sampalok. Ang resulta, isang sinabawang bagnet dish na sa amoy pa lamang ay katakam-takam na. Pero bago tayo mamangha sa lasa ng sabaw, nakahahanga rin ang resto na ito dahil ilan sa kanilang mga empleyado ay mga PWD at tumutulong pa sa komunidad. Halo-Halo de Iloco po ay may mga empleyado na mga PWD. Nagbebenta rin po kami dito ng mga bracelets na gawa po ng mga mute and deaf. Nag-adapt po kami ng mga barangays dito sa La Union para matulungan po natin yung mga local farmers and local fisher folks. In short po, ang mga ingredients na ginagamit po natin dito sa Halo-Halo de Iloco ay purely organic vegetables and fruits, and it was locally harvested dito po sa La Union. Tumutulong din po kami sa mga preso o yung mga nasa bilangguan. Lahat po ng mga tinatanim nila mga gulay, amin pong binibili yon at niluluto po dito sa restaurant. Tamis. Sarap. Hindi lang tiyan ang mabubusog sa mga biyaherong dadayo rito, kundi pati ang kanilang mga mata. Dahil sa paligid ng restaurant, makikita ang iba't ibang display mula lumang kasangkapan hanggang mga bagong obra ng local artists. Iba't ibang luto pa ng bagnet ang specialty nila rito na siguradong sasagot sa inyong bagnet cravings. Ang mga nilutong pagkain ngayon ay ang 8 ways on how to cook bagnet. Mayroon po tayong bagnet with KBL or yung kamatis bagoong lasuna, kare-karing bagnet, binagoong ang bagnet, sinampalukang buknet or yung bagnet sa buko, pinakbet with bagnet, pansit and grande with bagnet. Ang mga niluto po kanina ay mga Filipino and Ilocano foods, although meron po siyang twist or fusion. Although yung bagnet po is a traditional way of cooking dito sa Norte. Matapos ang main course, humanda naman sa kakaibang dessert. Dahil ang halo-halo nila, may version na piniprito. Fried halo-halo? La Union! Ang fried halo-halo ay typical halo-halo, although hindi po siya yung halo-halo na malamig. Bagkus ito po ay mainit na halo-halo. So instead na gumamit po tayo ng yelo, gumamit po tayo ng malagkit rice na niluto sa gatas ng kalabaw. Kung ano po yung sangkap na ginagamit namin sa malamig na halo-halo, yun din lang po yun. Although ang pagkakaiba po nun ay piniprito po siya. So nirarap po siya sa lumpia wrapper and then i-fry po natin siya sa mainit na mantika. Naisipan kong mag-create ng pritong halo-halo or fried halo-halo dahil nga po ang halo-halo po ay hindi naman po siya all year round. So seasonal po ang halo-halo, during summer lang po siya sikat. So naisipan ko pong gumawa or mag-invento ng mainit na halo-halo, kaya po nagkaroon po tayo ng deep fried halo-halo. Sa ating pagbabalik,
Tikman natin ang empanadang ginawang lumpia. Ang halo-halo na ginawang gelato. Summer na. Automatic yan kapag nag-feature tayo ng halo-halo. Summer, baby. Yes! Nasa La Union pa rin tayo sa pagbabalik ng biyahe ni Drew. Talaga namang biyahero magnet ang mga alon ng San Juan, La Union. Sa dinami-rami ng mga dumaragsa dito, isa itong magandang dahilan para ipakilala ang local culture sa mga bisita. At syempre, mas nakilala natin ang kultura ng isang lugar sa pamamagitan ng kanilang pagkain. Kung kanina ay bagnet overload, ngayon naman, mag-seafood spree tayo. Para sa Seashock La Union po, ang specialty po namin is our own recipe ng putupon po, seafood boodle at aming gelato halo-halo. Sulitin na natin yung lokasyon natin. Tabing dagat. Tirahin na natin yung seafood. Dito sa Seashock, sa Beach Bum Food Park, dito sa LU. Meron silang ino-offer na seafood boodle, or pretty much platter. Meron kang limango, meron kang tahong, meron kang parang daing to na bangus, meron kang pusit, at meron kang, I think yun na yun, hipon. Yan. Tirahin na natin ito. Putupon actually, isa yan sa pinaka-nirecommend namin at saka marami nagtatanong bakit ano yung putupon? Combination siya ng pusit, tuna at hipon na niluto sa gata. So basically para siyang Bicol Express pero naiiba pa rin yung lasa niya. Kapag nire-recommend namin siya sa mga first-time customers namin or returning customers, parehas pa rin yung feedback at nagugustuhan naman nila lahat. Sarap. Pero ito rin, isang rason kung bakit pinuntahan natin to. Pusa! Ha? Di ba? Pusit! Tuna at hipon. Sorry guys. In gata or in coconut milk. Alam niyo na yun. Kapag gata, it's gonna be a beautiful day. Beautiful day. Now, I'm sure this is gonna be an awesome place to eat. Have a couple of drinks. Outdoor. Air. Free flowing. Alam niyo na yan. Feeling ko dumadaming tao dito kapag gabi. I mean, such a awesome spot too. Huh? But, yeah. I mean, food's legit. Huwag niyo masyadong busugin sa sarili niyo. Meron pa tayong isang rason kung bakit tayo pumunta dito. Para sa kanilang panghimagas. Ang kanilang gelato, halo-halo. Ay, kuya. Sa homemade ice po namin sa gelato halo-halo, may sarili pong recipe yung mom ko. Actually, sa kanya nag-originate yon, which niluluto pa namin siya sa bahay and it will take minimum of 3 days para ma-freeze yung ice para maging frozen gelato halo-halo ice. May lasa na po mismo yung ice namin. For our gelato halo-halo, available siya in 4 different flavors. We have vanilla, we have ube, we have avocado, and mango. But for now, ang available po namin is vanilla since sold out po kami sa ibang flavors. Yan. So, para sa gelato halo-halo namin, yung iba po nakikurious talaga kung bakit siya gelato. What does that mean? Gelato siya, ibig sabihin, creamy siya na ice and hindi siya mabilis matunaw unlike the normal shaved ice lang. So, parang alam ko na yung ginawa nyo. So, hinalo nyo na yung tubig with flavor, which is gatas. Home-cooked ice ang kanilang terminology. Summer, alam nyo na yan, yung ube, nilagay ng leche flan. Ayan. Napakagandang kulay. Great color combo for summer dessert. Uy! Maglalagay pa ng keso. Alright. Okay. Ayos na yan. Para siyang mote, saging at niyog sa ibaba. Kanilang homemade ice. I-scrape it in front of you. Tapos naglagay sila ng toppings. Ube, leche flan, something red jelly, at queso.
Summer na. Automatic yan kapag nag-feature tayo ng halo-halo. Summer, baby. I guess ang kinaganda ng homemade rice nila, hindi na kailangan maghalo ng milk. If you come to this place, of course you have different food selections, but specifically coming from Sea Shop, itong, you know, seafood boodle, at the same time, itong creation nila ng mixed seafood and gata, tapos may halo-halo, it's really for sharing. Such a great vibe, and it's the summer vibe, which is the LU vibe. Let's come on! Mula sa tabing dagat, akyat ulit tayo ng bundok. Dahil sa kainang ito, ang dinarayo ay ang romantic view at ang sinasabi nilang masustansyang lumpianada. Lumpianada? Ito ba ay lumpiang ginawang empanada o empanadang lasang lumpia? Tikman ng mahusgahan. Bali dito po sa Barangay Bacsil, makikita po natin yung magandang view po ng syudad ng San Fernando City. Maganda po rito kapag may sunset, ganun, maraming pumupuntang mga bikers naman po sa umaga, couples kapag mga gumagabi na, yung mga mahilig uminom na mga magbabarkada, dito na rin po sila pumupunta dahil para makapagtingin ng view. Maganda rin po yung temperatura kasi kahit ganitong tanghali, malamig po siya. Bali yung lumpianada po talaga is combination po siya ng lumpia at saka empanada, di ba sir? Kasi nga mostly na pumupunta dati dito is bikers. Ito nila yung mga healthy diet. Gulay siya, bagyo vegetables, cheese. Dag kami ng egg para nga sa mga bikers na mahilig kumain ng masustansya. Paggawa po kasi nung pang empanada na is ginamit namin yung mga available muna na nandito, yung parang mas mapapadali yung paggawa. Pero at least yung laman niya, kayang-kaya naming timplahan, kaya doon na lang namin ibinuhos. Sa empanada naman po is dapat longganisa mostly nilalagay dyan. Kaya ang ginawa namin is naggisa kami ng mga pork. Then yun na, nagdagdag na kami ng mga potatoes, baguio beans, at saka ng carrots, cheese, and egg. Binalot namin siya ng lumpia wrapper. Kailangan nyo lang po siguro mga 200 to 300 yung dalawang couple, yung mag-couple na yun. Mabubusog na talaga, sulit na po sa inyo yun. Bonus na rin po yung my view, dito talagang sulit yung pagpasyal nyo dito sa Bacsil View. Sa ating pagbabalik, ito nga bang pinakamataas na Instagrammable vantage point sa La Union? At matapos magpaikot-ikot sa ibang bayan ng La Union, pasok ang Anli Pasalubong dahil ang paglalagyan, big time! The quest for the newest or grandest IG-worthy spots seems to be a never-ending one. At dito sa La Union, hindi kayo maubusan yan. And I think we may have found the highest vantage point. Dahil mula rito, matatanaw ang mga kabundukan, dagat at pati ang Great Road of Santol. Bago umuwi, siguruhin na merong pasalubong. Quality hand-woven bags? Lo, La Union. Kape? Lo, La Union. Marami pa iba kung sisilid dito sa negosyo center ng munisipalidad ng Santol. Yung kape po kasi namin, nung hindi pa po pinanganak yung henerasyon namin, mayroon na po siya. Yun nga lang po, for personal consumption lang. Pero nung 2017, yan po kasi isa pong livelihood project ng Santol Katipuneros po namin, yung mga voluntary drug surrenderies. Din sa banana chips po, gawa din po ito ng isang association dito sa Santol under Barangay Liptapsur, under Kabulig Farmers Association Tiilia Santol Incorporation po. Isa pang produktong ipinagmamalaki ng mga taga rito ay ang tinatawag nilang Bayong Santol. Mga hand-woven bags ito na gawa mula sa lehe o plastic straps. Noon sir is gumagawa sila ng yung kawayan na basket, gano'n.
Pero na-discover nila na mas madali dito sa mga, lalo na sa mga kababaihan, sir, kasi mahirap kumuha ng kawayan yung mga kababaihan kung hindi suportahan ng mga asawa nila. Kaya nung na-discover ito, mas madali nga lang ito, sir. Bili nga lang ng material, nakakagawa ka na. Hindi ka na kailangang pumunta ng bukid para mamutol ng kawayan. Itong raw material, sir, itong material na ginagamit namin, yung play string, is from Manila talaga, sir. Sa pagkakaalam ko, sir, sa mga bed na gagamit sa bed, yung folding bed, tapos yung pagpack ng cargo, at saka yung pagpack ng mangga na yung carton, sir. Ganyan naman ang ginagamit nila. Mas matibay nga lang. Ito mas na pinalambot ng konti. Marami na rin po, sir, kasi na may mga na-establish na organization, women's organization, na tinuruan namin. Ilang barangay na rin po ang tinuruan namin sa paggawa ng basket. Ito, binibenta namin yan ng 2 mga ganun na yan ito, sir. Yung pinakamalaki is 2006 to 4, ganun. Ang mga kalsadang nagdurugtong sa mga bayan ng La Union, nag-iimbita sa bawat biyahero na maglakbay. Mula San Juan, San Fernando, Santol, at iba pang bayan dito. Talaga namang napakarami pang pwedeng madiskubre at malibot. Magugulat at mapapasabi ka na lang talaga ng, La Union? Alam mo, dahil sa view na to, syempre, kakakilala lang natin sa bagong kaibigan natin si Ken Flores, yung cyclista na mag-organize ng mountain bike race. At naalala ko yung mga past races ko. Nagsimula ako sa 5K. Tapos yung kala ko hindi ko magagawa 10K. Nagawa ko 10K. So parang may halid tulad ko lang yan sa I guess sa destinasyon na parating pinupuntahan ng mga tao. Pinupuntahan ko. No? Ang surfing capital, ang La Union, which is in San Juan. Parang feeling ko hindi tayo kailangan maging stuck doon sa San Juan only. Feeling ko pwede pa tayong mag-explore. Parang ginawa natin ngayon dito sa Santol. It's probably 1 hour away. It is longer, yes. Pero hindi ba ganun tayo? Human beings, we are just programmed to evolve, to explore, to experience more. And feeling ko, yung 1 hour na yun, it's so worth it because galing ka sa San Juan, meron kang beach, tapos 1 hour drive na sa bundok ka na. Diba? Yun naman yung hinahabol natin kumisan, the best of both worlds. The beach and the mountains. And a few years from now, apparently itong road na to ay didiretso na papuntang Pilipinas. So, another exploration. So, cheers na lang to more explorations. Further explorations. Far and beyond. Cheers.